kalagayan kay Jesus. So meron po akong napakahalagang tanong dito na dapat na ito yung makita natin, maintindihan natin. No? Ano ang dati nating kalagayan? Ano ang dati nating kalagayan nang hindi pa natin tinatanggap si Jesus bilang ating personal na tagapagligtas at Panginoon? So mga kapatid, linawin ko lang po ha, dalawa yung malinaw na ginawa natin. Yung respond natin sa ginawa ni Jesus sa krus ng Kalbaryo. Alam naman natin na siya yung nagbayad na ating mga kasalanan. Ano yung dapat na maging respond natin? No, talagang hindi lang siya tanggapin bilang tagapagligtas, kundi tanggapin natin siya bilang personal nating Panginoon at tagapagligtas. Panginoon. So, ano yung dati? Babalikan natin mamaya. Ano yung dati nating kalagayan? Pangalawa, ano yung bago nating kalagayan? Nung tinanggap na natin si Jesus bilang ating Panginoon at tagapagligtas. Yan po yung ating pong pag-uusapan sa umagang ito. Kaya inihiling ko na makinig kasi sa pakikinig talagang dadating yung faith sa ating puso at kung ito ay ating makikita, kasi ito yung dapat na lalakaran natin, mga kapatid. No? So ang ating pong text ay nasa Efeso chapter 2 verse 1 to 10. Inihiling ko po na tayong lahat ay tumayo at ating pong babasahin ang text na ito. Ang sabi po dyan, Efeso chapter 2 verse 1 hanggang 10. Noong una, so pakinggan po natin yung salita ng Diyos, intindihin po natin maigi. Sabi po dyan, noong una. So ibig sabihin, nung hindi pa natin tinatanggap si Jesus bilang Panginoon tagapagligtas, itinuturing kayong mga patay ng Diyos dahil sa mga pagsuway ninyo at mga kasalanan. Namuhay kayong gaya ng mga taong makamundo. Sakop kayo noon ng kapangyarihan ni Satanas, ang hari ng mga espiritong naghahari sa mundo, at siya rin ang espiritong kumikilo sa puso ng mga taong ayaw sumunod sa Diyos. Dati namuhay din tayong katulad nila. Ito yung nakaraan natin, no? Pinapaalala, no? Dati namuhay tayo katulad nila. Namuhay tayo ayon sa pagnanasa ng laman. Sinusunod natin ang masasamang hilig ng katawan at pag-iisip. Sa kalagayan nating iyan, kasama rin sana nila tayo na nararapat parusahan ng Diyos. Ngunit, napaka-maawain ng Diyos. Napakadakila ng pag-ibig niya sa atin, na kahit itinuring tayong patay dahil sa ating kasalanan, muli niya tayong binuhay kasama ni Kristo. Kaya naligtas tayo dahil lamang sa biyaya ng Diyos. At dahil sa pakikipag-isa natin kay Kristo Jesus, binuhay tayo ng Diyos mula sa mga patay, kasama ni Kristo, para maghari tayong kasama niya sa kaharian ng langit. Ginawa niya ito para maipakita niya sa lahat, sa darating na panahon, ang hindi mapapantayang kasaganaan ng biyaya niya at kabutihan na ibinigay niya sa atin sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Dahil sa biyaya ng Diyos, naligtas kayo nang sumampalataya kayo kay Kristo. Kaloob ito ng Diyos at hindi galing sa inyo. Hindi ito nakasalalay sa mabubuti ninyong gawa para walang maipagmalaki ang sinuman. Nilikha tayo ng Diyos at sa pakikipag-isa natin kay Kristo Jesus, binigyan niya tayo ng bagong buhay para gumawa tayo ng kabutihan na noong pa'y itinalaga na ng Diyos na gawin natin. Saglit po tayong manalangin. Father God, maraming salamat po sa iyong mga salita. Ang salita mo po ay pagpapala sa aming mga buhay. Ang salita mo ang totoong katotohanan. Panginoon, ang aming dalangin sa umagang ito, kami po ay tulungan ng makapangyarihan mong Espiritu na siya nga pong magbukas ng aming mga espiritual na mata, tainga, puso ng aming mga kaisipan na ito po ay makita namin na
na amin pong naunawaan at naintindihan, Panginoon o God. Panginoon, at dumating po sa amin sa umagang ito ang pananampalataya. Salamat po. Ito ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Makakaupo na po tayo. So, dyan po sa binasa natin ay makikita po natin dyan, una, ano yung dati nating kalagayan nung wala pa tayo sa Panginoon. Pangalawa ay makikita rin natin dyan ang bago nating kalagayan. Ngayon, mga kapatid, ngayon na tayo ay nasa Panginoon. No? Uunahin natin na tingnan ang dati nating kalagayan. So, ulitin natin, ang sabi roon sa Efeso chapter 2 verse 1 to 4, noong una, itinuring kayo mga patay ng Diyos dahil sa mga pagsuway ninyo at mga kasalanan. Namuhay kayong gaya ng mga taong makamundo. Sakop kayo noon ng kapangyarihan ni Satanas, ang hari ng espiritu naghahari sa mundo, at siya rin ang espiritong kumikilos sa puso ng mga taong ayaw sumunod sa Diyos. Verse 3, dati namuhay din tayong katulad nila. Namuhay tayong ayon sa pagnanasa ng laman, sinusunod natin ang masasamang hilig ng katawan at pag-iisip. Sa kalagayan natin yung kasama rin sana nila tayo nararapat parusahan ng Diyos. Verse 4, ngunit napaka maawain ng Diyos at napakadakila ng pag-ibig niya sa atin, mga kapatid. So dito po ang makikita natin, ang dati nating kalagayan ay patay ang kalagayan natin sa harapan ng Diyos, mga kapatid. Bakit? Dahil sa kasalanan. Dalawa po ang naging dahilan. Dalawang kasalanan ang naging dahilan bakit tayo patay sa harapan ng Panginoon. Mamaya pag-usapan natin ano yung ibig sabihin ng pagiging patay. Unang-una, no? Ang kasalanan na yan ay bunga ng kasalanan ni Adan at ni Eva. Sa pasimula, no, nung nilikha ng Diyos si Eva at si Adan, makikita po natin yan sa Genesis chapter 3 verse 6 to 7. Ang sabi diyan, nang pinagmasdan ng babae ang puno, napakaganda nitong tingnan, at ang bunga ay parang masarap kainin. At dahil sa pagnanais niyang maging marunong, pumitias siya ng bunga at kumain nito. Binigyan din niya ang kanyang asawa na kasama niya at kinain din ito. Pagkatapos silang kumain, nalaman nila kung anong mabuti at masama, napansin nila na hubad pala sila, kaya pinagtagni nila ang mga dahon ng puno ng igos para ipantakip sa kanilang katawan. No? Ano po ang istorya nito? Kasi po, pinagbawal po ng Diyos sa puno na yan na huwag nilang kakainin ng bunga. Marami naman pong binigay ang Panginoon. Lahat ng klase ng prutas, lahat ng klase ng masasarap. Kaya lang sabi ng Panginoon, huwag ito. Kasi ang sabi ng Panginoon, kapag kinain niyo yan, mamamatay kayo. At nakita po natin ang nangyari. Kinain po ni Eva at Adan ang bunga. No? At makikita natin dyan, no? Sa buong istorya niyan, ay nagkaroon po ng tinatawag na kamatayan sila. Hindi muna physical, no? Spiritual, no? Kamatayan, no? Mga kapatid, tingnan din natin saan bahagi ng ating buhay nagkaroon ng kamatayan. Saan bahagi ng ating buhay? Dapat linawin natin to. Linawin natin. Unang-una ay sa spiritual na kalagayan. No? Ano po yung spiritual? Ito yung pagkahiwalay natin sa Diyos. Spiritually. No? Pangalawa, physical. Yung ating katawan. Ano po ang nangyari? After nagawa iyon, ano po ang nangyari? Karamdaman, nagkaroon tayo ng karamdaman, nagkaroon tayo ng kamatayan, mga kapatid. Pangatlo, hindi lang po yan. Pamumuhay. Ano yung pamumuhay? Sumpa ng kahirapan. Tatlo po ang nangyaring pagkamatay sa tao. Nung si Eva at si Adan ay
sinuway nila yung kalooban ng Panginoon. Tatlo po yan, hindi lamang spiritual. Spiritual, physical, at mental, mga kapatid. Makikita po natin yan. So, ito po yung nangyari, mga kapatid. Dapat ito ay maintindihan natin. Maunawaan natin. Upang kapag nakikita natin yung kamatayan ng ating Panginoong Hesus, ay talagang tayo po ay magpapasalamat. At siya po talaga ay tatanggapin natin ng totoo bilang Panginoon at tagapagligtas ng ating buhay, mga kapatid. Ito po yung nangyari. Ito po yung kalagayan natin. Nang wala pa ang Panginoong Hesus sa buhay na. Kaya yan po yung mga naranasan natin sa buhay natin. Pangalawa, tingnan natin ngayon ang bagong kalagayan. Ano yung bagong kalagayan? Ito yung tinanggap mo na si Jesus. Ulitin ko ha, hindi lang paniniwala. Ang sabi roon ay tanggapin natin if we confess. Kung ipahayag natin na si Jesus ay Panginoon, dapat tanggapin natin siya personal sa buhay natin. No? Ay ito po ang nangyari. Nagkaroon po tayo ng tinatawag na bagong kalagayan. Ang sabi sa Ephesians chapter 2 verse 5 to 10, na kahit itinuring tayong patay dahil sa mga kasalanan natin, muli niya tayong binuhay kasama ni Kristo. Kaya naligtas tayo dahil lamang sa biyaya ng Diyos. Verse 6, at dahil sa pakikipag-isa natin kay Kristo Jesus, binuhay tayo ng Diyos mula sa mga patay kasama ni Kristo. Para maghari tayong kasama niya sa kaharian ng langit, ginawa niya ito upang maipakita niya sa lahat sa darating na panahon ang hindi mapapantayang kasaganaan ng biyaya at kabutihan ay binigay niya sa ating pamamagitan ni Kristo Jesus. Dahil sa biyaya ng Diyos, naligtas kayo nang sumampalataya kayo kay Kristo. Kaloob ito ng Diyos at hindi galing sa inyo. Hindi ito nakasalalay sa mabubuti niyong gawa para walang maipagmalaki ang sinuman. Nilikha tayo ng Diyos at sa pakikipag-isa natin kay Kristo Jesus, binigyan niya tayo ng bagong buhay para gumawa tayo ng kabutihan na noon pa'y tinalaga na ng Diyos na gawin natin. So dito po, pangalawa, ay dito po ipinapakita ang bagong kalagayan natin. Kanina, pinakita ng salita ng Diyos, yung dati nating kalagayan. Talagang wala tayong kapag-apag-asa, mga kapatid. Spiritually, hiwalay tayo sa original na plano ng Diyos. At hindi lamang hiwalay tayo sa mundong ito, spiritual, hiwalay. At pag tayo namatay, tayo po ay pupunta, no, yung ating kaluluwa saan? Doon sa walang hanggang paghihirap, doon sa impyerno. Kaya nga, makikita nyo kung ano, bakit gano'n yung sakripisyo ng ating Panginoong Hesus. Bakit ganoon ang pag-ibig ng Diyos Ama sa atin, mga kapatid. Dahil kitang-kita ng Diyos kung ano ang kalagayan natin. Kung ano ang nangyari sa atin simula nung pagsuway na yan. No? Pero hindi po dyan natapos. No? Mayroong magandang balita, mga kapatid. Nang dahil nga sa ating Panginoong Hesus, nagkaroon tayo ng tinatawag na bagong kalagayan. Ang sabi dyan, binuhay na muli, no? Ano po ang ibig sabihin nun? Binuhay na kalagayan, no, sa harapan ng Panginoon. Mula sa pagiging patay, ay tayo ay binuhay na muli ng ating Panginoon. No? Paano nangyari? Yung pagkabuhay na muli natin, no? Sa harapan ng Panginoon, unang-una, bunga ng ginawa ni Jesus sa krus. Bunga ng ginawa ni Jesus sa krus. Pangalawa, yung ating respond, mga kapatid. Bunga ng pakikipag-isa natin kay Jesus. Ang Diyos ay ginawa niya yung kanyang bahagi at tayo po
ay merong bahagi na dapat gawin. Tayo ay makipag-isa, ano yon? Tanggapin natin si Jesus. Tanggapin talaga natin siyang bilang Panginoon. Hindi lamang tagapagligtas. Hindi lamang ayaw natin mapunta sa impyerno. Kundi, Panginoon, ibig sabihin, ngayon, siya po yung sinusunod natin sa ating buhay. Kung ano yung kanyang kalooban sa buhay natin. Hindi na po yung sarili natin ang sinusunod natin. Kundi ang gusto ng Panginoon, ang siyang nais niya na masunod sa atin. Ang sabi sa Efeso chapter 2 verse 6 to 8, at dahil sa pakikipag-isa natin kay Kristo Jesus, binuhay tayo ng Diyos mula sa mga patay kasama ni Kristo para maghari tayong kasama niya sa kaharian ng langit. Ginawa niya ito para maipakita niya sa lahat ang darating na panahon ang hindi mapapantayang kasaganahan ng biyaya ng ating Diyos, mga kapatid. So, ano ang ibig sabihin ng binuhay? Nung tinanggap natin si Jesus bilang Panginoon, tagapagligtas, ano ang nangyari sa atin? Tayo ba ay nasa dati pa rin kalagayan? Hindi na po. Ano po ang nangyari? Ang ibig sabihin ng binuhay, mga kapatid, tayo po ay pinatawad, tayo po ay pinalaya, tayo po ay pinagpala. Mga kapatid, ito ay dapat na maintindihan natin yung kabuuan. No? Na ano po ako doon kumbaga para bang eye-opener sa akin, mga kapatid. Kasi parang lagi natin nabibigyan diin ay ang spiritual na kalagayan. Pero dito ay makikita natin yung kabuuan na gusto ng Diyos na makita na dapat ay magkaroon ng pagbabago sa buhay natin. Maranasan natin yung pagbabago na ginawa ng Panginoong Hesus doon sa krus ng Kalbaryo. Unang-una, spiritually, yes, no? Ano ba nangyari, no? Kanina, 3 bagay ang naapektuhan nung nagkasala si Eva at si Adan at sabi ko nga, bunga ng kasalanan ng unang tao, pangalawa, bunga ng kasalanan nino tayo. Yung ating mga personal na kasalanan sa harapan ng Panginoon. 3 yung nangyari, spiritually, physically, at yung pamumuhay. Kasi sa kwento, titingnan nyo sa Genesis, hindi ko lang po na makikita nyo ang nangyari doon. No? Hindi lamang po nahiwalay ang tao sa Diyos, kundi pati yung kanilang pamumuhay na apektuhan. Kasi ang ganda ng kanilang kalagayan noon. Sabi ng Panginoon, binigay na ng Panginoon ang lahat ng kailangan nila, andoon lahat. Ang ganda ng buhay nila. Pero dahil sa kasalanan, ano nangyari? Sabi ng Panginoon kay Adan, paghihirapan mo ang lahat ng ang buhay mo, yung kakainin mo. Sabi ron, paghihirapan mo si Eva, maghihirap ka sa panganganak mo. Ibig sabihin, mga kapatid, ito yung sinasabi na nagkaroon ng tinatawag na sumpa, mga kapatid. Physically, ano ang nararanasan ng tao? Karamdaman at kamatayan. Hindi po yan ang plano ng Panginoon. Yan ay resulta ng pagsuway. Ito yung naging epekto sa buhay natin, mga kapatid. At hindi lang yon, ulitin ko yung pangatlo na dapat na makita natin at talagang mabago sa isip natin. No? Yung kalagayan ng buhay natin, mga kapatid. Kasi, naging bunga nung epekto ng kasalanan ay sumpa. Anong sumpa? Sumpa ng kahirapan sa buhay natin, mga kapatid. At tingnan po natin, no? Ano po yung mga bagay na nangyari po spiritually? Ano yung bagong kalagayan natin? Nung tinanggap natin si Jesus bilang Panginoon tagapagligtas, spiritual po itong bahagi na ito, spiritual. Efeso chapter 1 verse
3-7. Purihin natin ang Diyos at Ama ng ating Panginoon Jesucristo. Dahil sa pakikipag-isa natin kay Kristo, ibinigay niya sa atin. Mga kapatid, intindihin natin maigi. Ibinigay niya sa atin ang lahat ng pagpapalang espiritual mula sa langit. Bago pa niya nilikha ang mundo, pinili niya tayo para maging banal at walang kapintasan sa paningin niya dahil sa pag-ibig niya. Noong una pa itinalaga na niya tayo para maging mga anak niya sa pamamagitan ni Jesucristo. Ayon rin ito sa kanyang layunin at kalagayan. Purihin natin ng Diyos dahil sa kamangha-manghang biyaya ibinigay niya sa atin sa pamamagitan ng kanyang minamahal na anak. Verse 7, sa pamamagitan ng dugo ni Jesus, dugo ni Kristo, tinubos tayo. Na ang ibig sabihin, pinatawad ang mga kasalanan natin. Napakalaki ng biyayang pinagkaloob sa atin ng Diyos. Binigyan niya tayo ng karunungan at pagkaunawa. Spiritually, ano nangyari? Napatawad ang lahat ng kasalanan natin, mga kapatid. Lahat ng kasalanan. Mula pa sa ating pagkabata hanggang sa doon sa panahon na hindi pa natin tinatanggap si Jesus bilang Panginoon tagapagligtas. Pinatawad lahat ng Panginoon. Alam nyo, ang Panginoon, pag nagpatawad, talagang wala pong record ng ating ginawa. Hindi po tayo mga ex-convict, no? Na natapos na niya yung parusa, natapos na niya yung pinalaya na siya. Malaya ka na. Pero malaya nga siya physically, pero pag nag-a-apply siya, ay, ex-convict ka pala. Tayo po hindi. Ang ating pong lahat ng kasalanan, kaya nga mga kapatid, alam mo kung ano mga kasalanan mong ginawa sa iyong pagkabata hanggang sabi ko nga, talagang magpapasalamat ka sa Panginoon. Alam natin ang mga kasalanang nagawa natin. Kung iisa-isayin natin, mula pa sa pagkabata hanggang sa nagbinata, hanggang nag-asawa tayo, alam natin, tayo nakakaalam ng ating mga kasalanan. At masasabi natin, sasabihin mo sa sarili mo, talagang hindi ka karapat dapat. Hindi tayo karapat dapat. Pero sa lahat ng yan, pinatawad tayo ng Panginoon. Sa lahat ng yan, mga kapatid, binura ng Panginoon, nilimot ng Panginoon. Sabi nga, mapalad tayo ng mga pinatawad, nilimot ng Panginoon ang kanyang mga kasalanan. Ang sabi nga sa ibang book ng Bible, yung kasalanan natin ay itinapon sa pusod ng dagat. Wala na. Ganon po magpatawad ang Panginoon, mga kapatid. At pinatawad ang ating mga kasalanan. Hindi lang pinatawad. Ibinalik niya yung kanyang original plan sa ating buhay. Tayo ay magkaroon ng personal na relasyon. Hindi kilala lang. Personal na relasyon. Personal na ugnayan. Ano yon? Ano yung personal na nakalagayan mo sa Diyos? Ginawa tayong mga anak. Mga kapatid, anak ka ng Diyos. Anak ako ng Diyos. Kaya makita natin yan talagang buksan ng Panginoon yung ating mga kaisipan na parang at tingin pa rin natin sa pagiging anak ay katulad din ng anak na parang nakikita natin sa mundong ito. Hindi. Anak tayo ng Diyos. Binigyan tayo ng karapatan maging anak ng Diyos. John 1:12. Ikaw at ako ay anak ng Diyos. Mayaman ang Diyos natin. Makapangyarihan ang Diyos natin. Ang Ama natin nasa langit. Mga kapatid. Kaya nga, talagang andoon yung ang ating ngayon, nagbago na. Saan tayo unang humihingi ng tulong? Saan tayo nagtitiwala ngayon? Sa Diyos. Bakit? Ano mo ba ang Diyos? Tatay ko siya eh. At yan Diyos natin, yung Ama natin, talagang yan ang may magagawa sa mga buhay natin. May magagawa sa lahat ng problema. Sabihin mo na sa akin ang lahat ng problema mo, ang Diyos natin, ang Ama natin, may magagawa.
sa lahat ng sitwasyon natin. Spiritually, mga kapatid, inayos ng Panginoon, ibinalik tayo ng Panginoon bilang kanyang pamilya. Nilikha tayo para maging pamilya niya. Nasira yon dahil sa kasalanan. Pero dahil sa ginawa ni Jesus sa krus ng Kalbaryo, ibinalik yon, ni-restore yon. Binalik sa atin, binigay uli sa atin ang karapatan na maging anak ng Diyos. Dahil yan sa ginawa ni Jesus, hindi dahil sa kabutihan natin. Dahil yan sa ginawa ng Panginoon. Pangalawa, di ba sabi nga, spiritually, ayan, Efeso, tingnan natin sige yung spiritual na kalagayan. Sa 1 John 5:13. Ang sabi sa 1 John 5:13, isinulat ko ito sa inyo, mga sumasampalataya sa anak ng Diyos, upang malaman ninyo na meron kayong buhay na walang hanggan. Spiritually, mga kapatid, tayo ay may buhay na walang hanggan. Meron tayong katiyakan ng kaligtasan. Bakit? Alam natin, noon, akala natin, pag namatay ang tao, tapos na ang paghihirap ng tao. Pero hindi. Sabi ng salita ng Diyos, kapag ang tao ay namatay, haharap siya sa Diyos. Ipagsusulit niya ang lahat ng ginawa niya sa lupa. Lahat ng ginawa niya, mga kapatid, walang nakatago. Pero, dahil sa ginawa ni Jesus, at tayo'y nagdesisyon, gawin siyang Panginoon, tagapagligtas ng ating buhay, hindi lang tayo pinatawad, tayo ay wala na, Hindi na tayo yung sentensyang kamatayang espiritual at pagpunta sa wala hanggang kapamakan, yun po ay pinawalang bisa, mga kapatid. Tayo ay binigyan ng buhay na walang hanggan. May katiyakan, mga kapatid. May katiyakan tayo. Meron tayong buhay na walang hanggan. Marcos chapter 16, verse 17 to 18. At ito pa, mga kapatid, at ito ang mga palatandaang makikita sa mga taong sumasampalataya sa akin, sabi ng Panginoong Hesus. Sa pamamagitan ng aking kapangyarihan, magpapalaya sila ng masasamang espiritu. Magsasalita sila sa ibang wika. Kung dumampot man sila ng ahas o makainom ng anuman laso na hindi sila mapapahamak, gagaling ang mga may sakit na papatungan nila ng kanilang mga kamay. So, kung ito ay i-meditate mo, sasabihin mo, parang, magdadoubt ka. Mag-aalinlangan ka. Pero ang tanong, sino ba ang nagbigay ng lahat ng ito? Sino ba ang nagbigay ng kapangyarihan na ito? Yung tatay natin na nasa langit. Siya yung nagbigay niya sa atin. Kaya niya bang ibigay yan? Yes! Diyos siya eh! Diyos siya! So, sa pamamagitan mo, ako, hindi lang si pastor, hindi, pag merong ikaw mismo, tayo mismo, pwede tayo magpalayas ng masamang espiritu. Pwede tayo magpalayas. Mga gumagambala sa tahanan natin, pwede nating palayasin yan sa buhay natin. Ano yung mga espiritu niya na nakikita natin na gumagawa sa atin, sa buhay natin, sa pamilya natin, sa ating komunidad, pwede natin siyang paalisin. Kasi binigyan tayo ng authority ng ating Panginoon, mga kapatid. Magsalita ng ibang wika, ito yung gift na binibigay ng Panginoon. Kung dumampot ba sila ng ahas o makainom ng anuman laso, hindi sila mapapahamak. Mga kapatid, yan po yung mga hindi inaasahan. Hindi sinasadya. Pero huwag mong sasadyain. Sabi pala rito, pag ako humawak ng ahas, hindi ako maano. Pag minumok ang laso, tenga, masubukan nga. Cobra, ang laki ng cobra. Hawakan ko nga sa ulo. Ano kaya pwedeng mangyari sa iyo? Kasi baligtad yung ano mo eh. Yung pagkaalam mo, hindi mo masyadong inintindi yung salita ng Diyos. Ang sabi diyan, parang nangyari kay Paul. Si Paul ay
naligtas sila sa isang, yung barko nila nawasak. Napunta sila sa isla. Sila ay nagpapainit gagawa sila ng isang apoy kasi talagang maginaw. Nakadampot si Paul ng isang kahoy na merong ahas na nakatira sa loob. At sabi ron, tinuklaw Paul. Ang ginawa ni Paul, pinagpaglang niya at nagtuloy siya sa pagano. Ang sabi nga ng mga katabi niya na kasama niya doon sa barko, nakaw, masamang tao to. Makita mo mamatay yan. Pero walang nangyari kay Paul. Kahit tinuklaw siya ng ahas. No? At sabi diyan, gagaling ang mga may sakit na papatungan ng kanilang mga kamay. Sabi mo sa katabi mo, ikaw yun. Tayo yun, mga kapatid. Tayo ngayon di ba ang Panginoong Hesus? Tayo ngayon ang ginagawa niyang kamay ng ating Panginoon. Tayo ay binigyan ng kapangyarihan ng Panginoon. Mga kapatid. Kaya nga, makita natin spiritually, sabi, tayo pinagpala spiritual. So, minsan, ang tingin lang natin sa spiritual ay kapatawaran, kaligtasan. Hindi. Marami na dapat na makita natin, maintindihan natin, at nais ng Panginoon na nagagawa natin. Na hindi pala tayo dapat mag-alinlangan, hindi tayo mag-agam-agam, basta mayroong mga tao na ipapag-pray tayo. Kasama yan sa pagpapalang espiritual na binigay sa atin ng Panginoon. Na tayo ay maging daluyan ng kagalingan. Daluyan ng kagalingan sa mga may sakit. Kailangan buksan natin ang ating mga isip at puso dito. Kasi totoo, talagang sa isip at puso mo, ay, teka, pero ano ang katotohanan? Dapat tanggapin natin yung katotohanan, hindi yung nararamdaman mo, hindi yung naiisip mo. Yung katotohanan na sinasabi, spiritually, biniles tayo ng Panginoon. Na tayo ay pwedeng magamit ng Panginoon sa mga tao na nasa paligid natin. Pisikal. Pumunta tayo sa pisikal. Doon sa katabi mo, hawakan mo nga yung kanyang kamay. Ayan. Yan ang pisikal. Ha? Pisikal. Eto. Pisikal. So, ano yung bago nating kalagayan sa ating pisikal na katawan? Ano yung bago nating kalagayan? Kasi sinasabi na salita ng Diyos yan eh. Dapat intindihin natin. Pinagpala rin. Pinagpala tayo. Kumbinsido ba tayo? Pinagpala tayo spiritual. Pero kumbinsido ba tayo? Pinagpala din tayo pisikal. So, tingnan natin. Anong pagpapala na meron sa pisikal? Ang sabi sa kanina, yung binasa ko, Isaiah 53, 5 and 6. Ang sabi niya, ang totoo, sinugatan siya dahil sa ating mga pagsuway, binugbog siya dahil sa ating kasamaan, ang parusay tiniis niya, ang naglagay sa atin sa magandang kalagayan. At dahil sa mga sugat niya, gumaling tayo. Pwede tayong mag-expect, pwede tayong umasa ng kagalingan sa pisikal na katawan natin. So ito yung blessing na meron tayo, mga kapatid, sa pisikal na katawan natin. Pwede tayong makaranas ng kagalingan. John chapter 1, verse 1 and 2. Ang sabi sa 3 John, mula sa namumuno sa iglesia, mahal na kaibigang Gaius, na lubos ko idinadalangin ko na maging malusog ka. Sabihin mo, malusog ka. At sana'y nasa mabuti kang kalagayan
Tulad ng buhay mong espiritual, na alam kong mabuti ang kalagayan. Mga kapatid, hindi lamang gusto ng Panginoon mabuti ang kalagayan natin espiritual, kundi mabuti ang kalagayan nating pisikal. Gusto ng Panginoon, physically ay maranasan natin yung benepisyo ng dugo ni Jesus sa ating mga buhay. Magkaroon tayo ng malusog na pangangatawan. Kaya lang, balanse. No? Gusto ng Panginoon, malusog ang katawan ko. Kakain na lang ako. Kakain ako ng kakain. Kakainin ko lahat. Magpapabaya na ako sa sarili ko. Magpupuyat ako lagi. Yun naman sabi ng Panginoon Hindi po. So, siguro, ang kailangan una, kung tayo man ay nakaranas ng karamdaman, at pinapakita ng Panginoon, nagkaroon tayo ng tinatawag na kawalan disiplina sa pagkain, kawalan disiplina sa katawan natin, humingi tayo ng tawad sa Panginoon. Alisin muna natin yung hadlang na yan. Hingi tayo, Lord, at paghingin natin ng tawad sa Panginoon, ay gawin natin yung tama sa atin, at hingin natin yung kagalingan na benepisyo ng banal na dugo sa ating buhay. Maranasan natin yung kagalingan, mga kapatid, sa ating pisikal na katawan, mga kapatid. Alam nyo ba, sabi nga, 39 na latay. Pero kung aking bibilangin, ay higit pa yung tinanggap ng Panginoon. Tumanggap siya ng sugat sa lahat ng aspeto ng kanyang katawan. Tama po ba? Mula ulo hanggang paa, mga kapatid. Kaya nga, lahat ng aspeto ng, sabi nga sa doktor, 39 daw ang sakit ng tao. Major na karamdaman ng tao ay 39. At sabi po, yung latay na tinanggap ng ating Panginoong Hesus ay 39 na latay sa katawan. At bukod pa, yung mga sugat na tinamo niya. Ang sabi, yung mga sugat na yon, ano sabi roon? Dahil sa mga sugat na yon, tayo raw ay pinagaling ng Panginoon. Ibig sabihin, binayaran ng kanyang dugo ang lahat ng karamdaman na meron tayo sa physical na katawan natin. Hindi lamang spiritual, physically, ganon din, mga kapatid. Kaya nga, bakit ko to, nung pinakita sa akin ng Panginoon to, andun po yung dapat na paglilinaw, pag-iintindi sa kung anong meron tayo, yung anong kalagayan meron tayo ngayon sa Panginoon. Hindi lang tayo pinagpala espiritual, pinagpala rin tayo physical, mga kapatid. Na pwede tayong makatanggap ng kagalingan sa Panginoon. Pwede nating tanggapin ang kagalingan sa ating Panginoon. Pwede natin itong hingin at ipatupad. Lord, kalooban mo kagalingan sa akin. Hinihingi ko po yan sa pangalan na maranasan ko po ang kagalingan. Pangatlo, pamumuhay. Ano yung pamumuhay? Yung pamumuhay natin dito sa lupa. Ito rin ay nilinaw sa akin. Dapat na maintindihan natin lahat. Dapat naintindihan natin ng kompletong pagpapala na meron ang ginawa ni Jesus sa krus ng Kalbaryo sa mga buhay natin. Ano yung bagong kalagayan
sa ating pamumuhay. Sabi nga sa John 10:10, dumarating ang magnanakaw para lang magnakaw, pumatay at magwasak. Ngunit dumating ako upang magkaroon ang mga tao ng buhay na ganap at kasiyasiya. Sa ibang translation, abundant life. Isang ganap at kasiyasiyang buhay. Mga kapatid, bakit natin lilinawin ito? Sa tagal na panahon na pinagdaanan natin na hirap, marami sa atin, no? Siguro lahat tayo, nakaranas tayo ng mahirap na pamumuhay, mga kapatid. At dahil naranasan natin ang mahirap na pamumuhay, tinanggap na natin ito, pinaniniwalaan na natin ito, na hanggang mamatay tayo, ganito tayo. Kasi ito yung kinalakihan natin. Pero ano ang katotohanan? Tinapos ng ating Panginoong Hesus sa krus ng Kalbaryo ang sumpa ng kahirapan sa buhay natin. Kasama yon sa binayaran niya sa krus ng Kalbaryo, mga kapatid. Ang sabi sa 2 Corinthians chapter 8, verse 9. Tingnan niyo po ito, mga kapatid. Sapagkat alam naman ninyo ang biyayang ipinakita ng ating Panginoong Hesukristo, na kahit na mayaman siya doon sa langit, ay nagpakadukha siya dito sa mundo. Alang-alang sa atin, para sa pamamagitan ng kanyang kahirapan, ay maging, parang ang hirap paniwalaan no? Ay maging, mayaman tayo. Ibig sabihin, talagang, ano po yan? Siya yung area na yan na parang hindi natin mapaniwalaan. Hindi natin mapaniwalaan. Pwede bang maging mayaman tayo? Bakit? Bakit? Ang tatay natin, ang may-ari at may likha ng langit at lupa. Sabi nga, lahat ng ginto, kanya. Pwede ba tayong maging mayaman? Parang nasa bibig lang, wala sa puso. Katotohanan ito na pinag-uusapan natin. Talagang bilang tao, parang hirap tanggapin. Pero sabi ng salita ng Diyos, pag nalaman nyo ang katotohanan ng magpapalaya. Ang ibig sabihin, alisin natin ang mentalidad na mahirap na mentalidad. O, hindi ko kaya, hindi ko magagawa, ganito na lang ang buhay ko, ganito na ang mga anak ko. Ganyan yung confession natin, ganyan yung pananaw natin sa buhay. Ang hirap ng buhay. Paano mangyayari ang hirap ng buhay? Bakit? Nung nilikha ng Diyos ang langit at lupa, may ginamit ba siya? Wala. Anong ginamit ng Diyos sa paglikha ng langit at lupa? Salita lang ng Diyos, sabi roon, mula sa dilim, mula sa kahungkagan, ang sabi ng Panginoon, magkaroon ng liwanag, magkaroon ng mga buhay, magkaroon ng mga ibon, magkaroon ng ganito. Nangyari ba? Naging physical ba yun? Yes. Nung sinabi ng Panginoon. Kaya kung sinasabi ng Panginoon ito, pwedeng mangyari ito sa buhay natin. Sinasabi ng salita ito ng Diyos na pwedeng mangyari sa atin. Kaya nga, ang faith, mga kapatid, kaya kailangan mag-operate tayo sa faith. Ang faith ay hindi nakadepende sa natural na nakikita ng ating mata. Paano mangyayari yan? Paano mangyayari yan, Pastor? Hindi naman ako nag-aral. Paano mangyayari yan? Ang hirap ng buhay namin. Pero ito ay sinasabi ng salita ng Diyos sa atin ngayon. Filipos chapter 4 verse 19 to 20. Ang sabi po diyan,
dahil kayo'y na kay Kristo. Sino ba ang na kay Kristo rito? Taas ang kamay. Parang, no? Pero pag sa munisipyo, sino gusto na ayuda? Oh! Nagkakanda. Hindi. Nagano, ayuda. Teka. Ako. Di ba? Ang sabi, dahil kayo'y na kay Kristo, ibibigay sa inyo ng aking Diyos ang lahat ng pangangailangan ninyo mula sa kasaganaan ng kayamanan niya. Purihin natin ang ating Diyos. Bakit? Kasi siya yung ating Diyos at Ama magpakailanman. Meron kasi tayong connection sa Diyos. Bakit pwede hindi talaga mangyayari yan sa atin? Sa ating lakas, sa anong meron tayo. Pero bakit mangyayari yan? Dahil sa connection natin sa Diyos. Dahil kay Kristo Jesus na ating Panginoon tagapagligtas. Ibibigay niya. Second Corinthians chapter 2 verse 14. Salamat sa Diyos dahil lagi siyang nasa unahan natin sa parada ng tagumpay. Kasama sa binayaran ng ating Panginoong Hesus ang mga kalagayan nating talunan. Marami tayong naranasan na pagkatalo sa buhay nung wala pa si Jesus sa buhay natin. Pero binayaran lahat ng Panginoon yan. Ngayon na tayo na kay Kristo, pwede tayong umasa na makatanggap ng tagumpay sa mga laban na meron tayo ngayon. Salamat sa Diyos dahil lagi siyang nasa unahan sa parada ng tagumpay. Ginawa niya ito dahil tayo ay na kay Kristo. Laging binibigyan din, mga kapatid, dahil kay Kristo, dahil sa Panginoon. Binibigyan din ito sa atin, anak, hindi yan dahil sa iyo. Huwag mong paniwalaan yung sarili mo. Huwag mong tingnan yung kalagayan mo sa buhay. Huwag mong tingnan yung nasa paligid mo. Mangyayari ito dahil ikaw ay nasa kay Kristo. Ikaw at ako ay nasa Panginoon. Kaya posibleng mangyari ang mga bagay na ito sa buhay natin. Ulitin ko, 3 yung biyaya at pagpapala na ibinibigay ng Panginoon sa atin. Spiritually, physically, at yung pamumuhay natin. At yun yung gusto ng Panginoon na maintindihan natin. Kaya nga, paano natin ito mararanasan? Siguro yung tanong, paano ko ito mararanasan? Paano ko ito mararanasan? Dinagdag ko po ito, hindi ko po napasama to. Sa John chapter 19 verse 30, unang-una kasi, bakit natin mararanasan kasi? Tinapos ito ng Panginoon sa krus ng Kalbaryo. Ang sabi ng Panginoon sa talata na ito, no? Sa John 19 verse 30, sabi niya, it is finished. Tapos na. At pagkasabi niya ng tapos na, siya ay namatay. Ano po ang ibig sabihin noon? Hindi po yung pagkamatay ng pagkatalo. Kundi, kaya nga siya namatay sa krus, yun yung kanyang misyon. Siya ang magbabayad ng ating mga kasalanan. Kaya nga sabi niya, hindi yung salita ng pagkalugi, kundi salita ng tagumpay. It is finished. Ang ibig sabihin, natapos ko na ang misyon ko dito sa lupa. Binayaran ko na ang lahat ng dapat kong bayaran sa problema ng tao. Spiritual, physical, at pamumuhay nila. It is finished, sabi ng Panginoon. Tinapos ko ito lahat sa krus ng Kalbaryo. Tinapos lahat ng Panginoon. Kaya nga, paano ko ito? Kung ito ay personal na tanong mo, paano ko ito mararanasan, Panginoon? Sasabihin sa atin ng Panginoon, anak, tinapos ko na kasi yan sa krus ng Kalbaryo. Tinapos ko na yan sa krus ng Kalbaryo. Pangalawa, dapat natin itong ipaglaban. Dapat natin itong ipaglaban. Ang sabi doon, ipatupad. Pangatlo, dapat ipatupad. Ipatupad natin ito sa ating buhay.
Andoon sa Daniel, binigyan ko ng example itong kay Daniel. Balik natin sa Daniel 10:3. Ang sabi rito, kapraso lang to, pero may kwento ako ng konti. Hindi ako kumain ng masarap na pagkain, ni tumikim ng karne o minom ng alak. Hindi rin ako nagpabango ng katawan sa loob ng 3 linggo. Ano po itong sinasabi rito? Kasi po ganito ang kwento niyan. Si Daniel po ay nagbabasa ng libro patungkol po sa kasulatan. Nabasa niya na after ng 70 years, dapat makalaya na ang bansang Israel kasi alipin sila ng ibang bansa. Dapat, after 70 years, pinangako ng Panginoon sa propeta, sinabi naman, after 70 years, lalaya na kayo. Pero lumampas sila ng 70 years. Binilang nito si Daniel kung ilang taon na silang alipin doon sa lugar na yon. At nang nalaman niyang lampas na ito, sabi sa salita ng Diyos, 70 years dapat nakalaya na kami. Anong ginawa ni Daniel? Si Daniel ay nanalangin at nag-ayuno. Si Daniel ay hindi pumayag sa kanyang kalagayan. Hindi! Sinabi ng Panginoon, dapat malaya na kami. Dapat mga kapatid, good example ito na dapat natin gayahin. Dapat, ano yung kalagayan natin sa buhay ngayon? Huwag tayong pumayag. Hindi. Sabi ng Panginoon, sabi ng salita ng Diyos, kasama sa pagpapala na tinanggap ko si Jesus, pati ang pamumuhay ko dito sa lupa. Binayaran niya yon. Bakit? Dahil sa kamatayan niya, inalis niya ang sumpa ng kahirapan sa buhay natin. At ang ginawa, bakit? Ginawa ni Daniel, ipinaglaban niya yan. Sa paano niya pinaglaban? Sa panalangin, mga kapatid. Ipinaglaban niya yan. Alam nyo, nung siya ay nananalangin, nakakita siya ng vision. Dumating ang Anghel Gabriel sa kanya. Alam nyo, yung Anghel Gabriel, alam nyo, kung di ako nagkakamali, 3 yung tatlong kaharian ba, 3 langit. 3 level. Yung unang level, ano level yon? Heaven or heavenlies. Kasi gusto kong malinaw to. Parang ayoko magbitaw sa inyo na hindi nyo naiintindihan at hindi ko rin naiintindihan. 3, makikita natin yung heavenlies. Unang heaven ay yung kaharian ng Diyos. Pangalawa, andito yung mga masasama, espiritu. Andito yung kingdom of darkness. Pangatlo, yung ating mundo. Nakita ni Daniel, sabi ni Anghel Gabriel, nagtagal siya dahil merong humarang sa kanya doon sa pangalawa. Merong humarang sa kalooban ng Diyos na dapat matupad sa lupa doon kina Daniel. Pero hindi nangyayari dahil may harang, may humaharang, merong kumakalaban sa kagustuhan ng Panginoon. Pero dahil nanalangin si Daniel, umabot sa lupa yung kalooban ng Panginoon. Dumating sa lupa yung sagot, mga kapatid. Alam nyo, sa buhay din natin, may humahadlang para hindi natin maranasan yung buhay na yan. May mga espiritu na humahadlang. Ano yan? Espiritu ng kawalang pananampalataya. Espiritu ng pag-aalinlangan. Ngayon pa lang, pwede na yan eh. Yung talagang sasabihin mo, parang hindi mo pa niniwalaan eh. Pero si Daniel, pinaniwalaan niya ang salita na kanyang narinig sa nabasa niya. Pinaglaban niya yon sa panalangin. Nag-pray and fast siya. Kalooban mo ito, Panginoon. Dapat makalaya na kami. At alam nyo, kaya siya, nag-fasting siya ng 3 linggo, 21 days. Nag-pray and fast siya. At alam nyo nangyari? Dumating po yung kasagutan ng Panginoon sa kanya. So,
Ito po, mga kapatid, no? Panalangin. Ipaglaban natin sa panalangin. Kasi, alam nyo, yung kapangyarihan na binigay sa atin ng Panginoon, ito ay paano gamitin? Pastor, paano gamitin yung kapangyarihan na binigay sa akin ng Panginoon? Through prayer. Pinapatupad natin yung kalooban ng Diyos dito sa lupa. Binigyan tayo ng authority ng ating Panginoon. Kung sa Pilipinas, merong kongreso, may senado, gumagawa ng batas, nagpapatupad ng batas sa lupa, alam nyo, tayo yung tinatawag na tayo yung spiritual na mga senador, na hindi na tayo ang gagawa ng batas. Ang Diyos may batas na, ipapatupad na lang natin. Kailangan mangyari yan. Ipatupad natin yan dito sa lupa. Yang kalooban na yan ng Panginoon, mga kapatid. Ang sabi sa Mateo 6 verse 10, wala po yan dyan. Ang sabi ito po itinurong panalangin ng Panginoon sa atin. Sabi dyan, naway magsimula na ang inyong paghahari. Masunod ang inyong kalooban dito sa lupa tulad ng nasa langit. Makikita mo yung na yon. Paano mangyayari yung kalooban ng Diyos? Sabi ng ganito kayo manalangin. Ibig sabihin, ipatupad nyo sa panalangin ang kalooban ko, mga kapatid. So, mga kapatid, sa umagang ito po yung nais na ituro sa atin ng Panginoon. Gustong klaruhin, linawin ng Panginoon sa atin. Anong meron tayo ngayon sa Panginoon? Anong bagong kalagayan na meron tayo ngayon sa Panginoon na dapat ipaglaban natin? Ito isang kwento. Gusto ko magtapos ito yung totoong istorya. Merong isang Kristiyano, mag-asawa sila. Meron silang lupa sa isang probinsya. Nung kanilang pagpunta ng kanilang binisita, merong nagbabakod ng kanilang lupa. At sa umpisa, sinabi nila, amin yan. Hindi nyo pwedeng bakuran yan. Pero nagpatuloy ang pagbabakod. Umalis yung mag-asawa. Pagbalik nila, umalis. Pagbalik nila, may mga dala silang mga pulis. At pagbalik nila yon, sabi, alisin nyo ang lahat ng bakod na yan. Hindi inyo ang lupang yan, amin ang lupang yan. Dala nila yung kanilang titulo. Yung oras din yon, tinanggal ang lahat ng bakod sa lupa na hindi kanila sa atin. Mga kapatid, ganon din sa buhay natin. May gustong magnakaw ng dapat na sa atin. At siguro, matagal na panahon na pagnanakawan tayo ng kaaway. Pero ngayon, gusto ng Panginoon matapos na ito sa buhay natin. Gusto ng Panginoon maranasan natin yung pagpapala na meron. Yung binayaran, napakahalaga ng pinambayad ng Panginoon para maibalik yan sa buhay natin. Yung mismong dugo niyang ipinambayad yan, mga kapatid. Dapat maniwala tayo. Dugo ng kaisa-isang anak, banal na anak ng ating Diyos Ama, ang pinambayad para mabalik sa atin yung magandang plano na yan ng Diyos sa buhay natin. Spiritually, mapagpala tayo. Physically, mapagpala tayo. Pamumuhay natin, mapagpala rin ang ating Panginoon, mga kapatid. Salamat po sa Panginoon. Ulitin ko, kalooban ng Diyos na
maranasan natin ang bagong kalagayan na meron tayo sa Panginoon. Ano yung challenge ng Panginoon sa atin sa umagang ito? Mula ngayon, ipaglaban natin ito. Ipaglaban natin sa panalangin ang dapat na meron tayo ngayon. Ano yung kalagayan mo sa buhay ngayon? Andyan yung hirap. Binayaran ng Panginoon yung hirap na meron tayo ngayon. Sakit. Binayaran ng Panginoon ang sakit na meron tayo ngayon. Mga kapatid, paniwalaan natin kung ano sinasabi ng salita ng Diyos sa buhay natin, mga kapatid. Sige po, tayo pong lahat ay tumayo. All is away. Simply come, longing just to bring something that's of worth that will bless your heart. I'll bring you more than a song. For the song it itself, it's not what you have required. You search much deeper within, through the way things appear. You're looking into my heart. I'm coming back to the heart of worship, when it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the thing I made it, when it's all about you. It's all about you, Jesus. King of endless word, no one could express how much you deserve. Though we can pour, all I have is yours, every single breath. I bring you more than a song, for the song in itself, it's not what you have required. You search much deeper within, through the way things appear. You're looking into my heart. I'm coming back to the heart of worship, when it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I made it, when it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm coming back to the heart of worship, when it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I made it, when it's all about you. It's all about you, Jesus. Hallelujah, O God. Hallelujah. Hallelujah, O God. Panginoon, salamat po sa katotohanan ng iyong mga salita, Panginoon. Lord, sabi ng iyong salita, kapag nalaman namin ang katotohanan na magpapalaya sa amin, sa umagang ito, Panginoon,
Lord, ito po ang aking pinapatupad sa bawat isa, Panginoon, na kami ay makalaya, Panginoon, sa lahat ng anumang kasinungalingan ng kaaway, Panginoon, na inilalagay, sa lahat ng mga kahadlangan ng kaaway, upang hindi namin maranasan dito sa lupa ang benepisyo ng banal na dugo mo, O Diyos, Panginoon, mula sa espiritual, mula sa pisikal, maging sa pamumuhay namin, Panginoon. Hallelujah, O God. Panginoon, sa oras na ito, Panginoon, O Lord, dumating sa amin ang totoong pananampalataya, Panginoon. Pananampalataya, Panginoon, O Lord, na Lord, ipaglalaban namin ang karapatan na meron po kami, Panginoon. Ipaglalaban namin ang kalooban mo sa buhay namin, Panginoon. Oh, hallelujah. Patawarin mo kami, Panginoon, sa mga nagdaang panahon, oh God. Tinanggap namin ang aming mga kalagayan. Patawarin mo kami, Panginoon. Pinaniwalaan namin, Panginoon, ang kasinungalingan ng kaaway, Panginoon, na ang buhay namin ay talagang mahirap na. Panginoon, Panginoon, hindi po ito ang kalooban mo, Panginoon. Kaya sa umagang ito, Panginoon, maganap po ang kalooban mong yan sa buhay ng bawat isa sa amin, O God. Hallelujah. Lord, maranasan ang kagalingang pisikal right now in the name of Jesus sa mga may karamdaman. Maranasan ang pamumuhay ngayon na talagang may kasaganahan. Pamumuhay ngayon na talagang pagbabago, Panginoon, yung yumayaman, Panginoon. Buhay na yumayaman, Panginoon. Bakit gusto mo kaming yumaman? Dahil gusto mong mabili namin ang lahat ng kailangan namin. Gusto mo na kami ay makatulong sa iba, Panginoon. Hindi kami yayaman para lang sa sarili namin, kundi gusto mo kami maging daluyan ng pagpapala rin sa iba, Panginoon. Panginoon, pinapatupad namin yan ngayon sa oras na ito, sa buhay ng bawat isa, Panginoon. Sa pangalan ni Jesus, O God. O Panginoon, inaayawan namin sa oras na ito, Panginoon. Lord, ang lahat ng kasinungalingan ng kaaway. Panginoon, na kami ay sinilang na mahirap, mamamatay kaming mahirap. Hindi po, Panginoon. Inalis mo na kami sa sumpa ng kahirapan, Panginoon. Inalis mo na kami sa sumpa ng karamdaman, Panginoon. Hindi namin na ito tinatanggap sa buhay namin. Pinapaalis namin ito sa buhay namin. Pinapalayas namin ito sa buhay namin. Ang tinatanggap po namin, Panginoon, ang lahat ng benepisyo ng banal na dugo ng aming Panginoon. Spirit, soul, and body even sa aming mga pamumuhay, Panginoon. Oh, salamat po, Panginoon. Salamat, Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Tinatanggap po namin sa umagang ito ang iyong masaganang biyaya at pagpapala, Panginoon. Hallelujah. Ang bawat isa sa atin magsabi ng pasasalamat. Pasalamatan mo ang Panginoon sa gagawin ng Diyos sa buhay mo ngayon. Hallelujah. Hallelujah, O God. Hallelujah, O God. Hallelujah. Salamat po, Panginoon, sa buhay na ganap at kasiyasiya, Panginoon, na mararanasan namin sa panahon namin ngayon, Panginoon. Hallelujah. Salamat po, Panginoon. Ito ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Your promises are yes and amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Sige po, makakaupo na po tayo.